Pilipinas ang naunang magkaroon ng light rail transit sa buong Southeast Asia noong 1985. Pero sa ngayon, naungusan na tayo ng ibang kalapit bansa gaya ng Thailand. Itong kinatatayuan ko ay intersection ng iba't ibang linya ng mga tren dito sa Bangkok. Dito sa aking kanan ay ang Airport Link, didiretso yan hanggang International Airport. Dito naman sa aking kaliwa ay ang tinatawag nilang SkyTrain. Sa ilalim ay yung MRT na isang subway. Pagdating sa mga bansang Cambodia at Vietnam, ano ang matutuklasan namin sa sistema ng kanilang transportasyon? Mula Bangkok, Thailand, dumiretso kami dito sa Phnom Penh, Cambodia para silipin ang kanilang transport at infrastructure sector. Kung tutuusin, bumabangon pa rin ang Cambodia mula sa rehimen ng Khmer Rouge. Sa panahong ito, tinatayang nasa 2 milyon ang napatay na tao. 1979, nang tuluyang matapos ang kontrol ng Khmer Rouge sa Cambodia. Napakarami kong experience dito, sir. Grabe. Opo. Sa 10 taong paninirahan ng OFW na si Diebe Uamar sa Cambodia, malapit lang naman ng nakita raw niya kung paano unti-unting umunlad ang bansa. Nagtatrabaho siya ngayon bilang Quality Assurance Officer sa isang pagawaan ng hospital garments. Ano itsura ng Phnom Penh nung inabutan mo ng time na yun? Ang laki ng pagbabago ngayon kasi yung sa mga daanan katulad nito, wala pa yung mga ilaw-ilaw. Wak-luwak talaga. Talaga? Grabe. Oo. So, tapos may time pa na mag-apply ng trabaho, nakamotor lang. Sobrang taas ng tubig kasi dito walang bagyo pero pag umuulan ng kaunti, babaha na siya. Binubuhat po kami ng ng driver. Dito rin sa Cambodia, nakahanap ng oportunidad si Melvin, isang musikero. Ano ka nakatagal dito nagtatrabaho? Bali, na rin, almost 5 years na rin. 5 years. Yung kikitain mo dito, hindi mo na nakikita, maari mo rin kitain sa atin? Pwede mo siyang kitain, pero ang problema, yun nga yung parang travel time, yung traffic sa dadaanan mo. Halos maubos yung oras mo sa traffic, hindi doon sa pag-perform. Yung pera ko, naiipon ko siya. Motorsiklo at tuktok naman ang karaniwang mode of public transport dito sa Phnom Penh, Cambodia. Yung motorbike, yun yung pinaka-easiest way nila para makarating sa mga trabaho nila. Kung populasyon yung pag-uusapan, malaking diferensya ng Metro Manila at itong Phnom Penh, yung kabisera nga nitong Cambodia. Ang Metro Manila nasa 12 million yung nakatira, dito sa Phnom Penh nasa 2 million. Pero sa pag-ikot namin, malaki na rin yung epekto ng populasyon dun sa daloy ng trapiko. Pagdating sa ilang probinsya sa Cambodia, ibang eksena naman ang aming nakunan. Ganito ang karaniwan ng makikita tuwing umaga at hapon dito sa Cambodia. Mga truck, punong-puno ng mga tao. Mga trabahador yan, papunta sa kani-kanilang lugar kung saan sila naghahanap buhay. Dahil yung iba nagmamadali na makarating sa kanilang trabaho, sa biyahe na sila kumakain, tulad ng mga kasama ko ngayong babae. Oh! Ayan na nga, mahirap eh. Konting preno lang. Yung pwedeng mangyari.
Pwede ka malaglag sa kinakaupuan mo. Ganyan talaga ang buhay nila rito. Kahit ganito yung araw-araw nilang sitwasyon, makikita mo sa mga tao ito, yung ngiti. Ito yung pagkakataon nilang maski pa paano makapagkwentuhan bago sila makarating sa kanilang pinagtatrabahuan. Itong bus na to parang wala nang silya sa loob eh. We'll just shoot. Is it okay? Yeah. We'll take video. Okay, thank you. Pamilyar naman ang tagpong ito. Dahil gaya sa Pilipinas, ang bus na ito, balasardinas ang mga sakay na pasahero. Tingnan mo kung gaano kasikip itong loob, oh. Tayuan na. Halos lahat nakatayo. Ito yung araw-araw nilang tinitiis. Tuwing pumupunta sa pinapasukan nila at tuwing umuwi. Kung sa atin may mga sasakyan na overloaded, dito sa Cambodia, ang hirap i-describe kung anong klaseng sitwasyon ang pinagdadaanan ng mga tao nito. Wala pang urban mass rapid transit gaya ng LRT o MRT dito sa Cambodia. Pero meron silang tinatawag na Royal Railway na itinayo noon pang 1930s. Para itong Philippine National Railways natin na itinayo naman noong 1891. Nauna naman tayong magkaroon ng railway. Mas mahaba naman ang Royal Railway ng Cambodia sa ngayon. Ang kabuuang haba ng Royal Railway, 650 kilometers. Bumibiyahe naman ang Royal Railway sa ibang malalayong probinsya ng Cambodia. Ang PNR ng Pilipinas may habang 483 kilometers. Pero may mga linyang suspended sa ngayon ang PNR. Tapos ang 4 na oras na biyahe mula Phnom Penh, nandito na kami ngayon sa boundary ng Cambodia at Vietnam. Gaya ng Cambodia, dumaan din ang bansang Vietnam sa isang madugong yugto, ang Vietnam War na natapos noong 1975. Pero unti-unti na rin itong bumabangon. Sa mga kalsada dito sa Vietnam, ito yung kadalasan mong makikita, mga motorsiklo. Katunayan, tinatayang nasa 58 million ang mga motorsiklo dito, pang-4 sa pinakamarami sa buong mundo. Wala pa ring urban mass rapid transit dito sa Vietnam. Pero gaya ng Royal Railway, meron naman sila ritong Vietnam Railways na bumibiyahe sa mga probinsya. Itinayo ang Vietnam Railways noong 1881. Nauna ng 10 taon kumpara sa ating PNR. Ang haba ng Vietnam Railways nasa 2,600 kilometers, halos 5 beses ang haba sa PNR. Sumisikip na rin ang daloy ng trapiko rito sa Ho Chi Minh, Vietnam. At para masolusyonan ito, itinatayo ngayon ng isang subway. Sinimulan ng paggawa nito noong 2010. Ito nasa likuran ko, ito ang Ho Chi Minh City Urban Railway Construction Project dito sa Vietnam na inaasahang magpapaluwag ng trapiko sa buong lungsod. Isa ang Pinoy na si Engineer Rene Flores, sa project director ng isa sa mga kumpanyang nagtatayo ng subway ng Ho Chi Minh. Ginawa nila itong subway system para maiwasan yung traffic on the coming years dito sa Ho Chi Minh. Dahil lumalala na yung traffic dito. This is the first ever in the country. This is the first ever in the country. However, there is also a replicate metro station in Hanoi, which is ongoing right now. Pero yung Hanoi is more on elevated metro line. Bakit na naging concept subway? Dito sa area na to, napakahirap gawing elevated. Yes. So, dapat gawin nating subway. Hindi natin maapektuhan yung mga lumang buildings na from French era. So, dapat dadaan lang tayo sa subway. 2016 ang unang target date ng completion ng subway. Pero nagkaroon daw sila ng road right-of-way issue. Tumagal gawa ng right-of-way problem at saka dun sa financial status ng project.
Ayon kay Engineer Flores, para masolusyonan ang road right-of-way issue, nagkaroon ng settlement at binigyan rin ng pabahay ang mga na-displaced na residente. Target operational next year. Nainggit kasi mauna sila sa atin. It's something that na parang nisip mo na kailangan mo noon pa, pero ngayon mo lang gagawin. Sa Pilipinas, may subway rin na binubuo. Bahagi ito ng Build program ng gobyerno. Ginawa ang groundbreaking nito noong February 2019. Nagkaroon na raw ng pre-construction activities, gaya ng awarding ng titulong lilipatan ng mga apektadong residente. 1977 plan for Metro Manila already proposed a subway network. Unfortunately, it took us 30 years before we even started to build our first. So, noong February of this year, napirmahan natin yung kontrata for the first segment of the subway. December, we will start construction doon sa depot natin in Valenzuela. Gaya ng dinaanan ng Ho Chi Minh Subway Project, may road right-of-way issue rin ang isa pang railway project na MRT-7. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw maitayo ang magsisilbing huling terminal at paradahan ng mga bago ng MRT-7. Nang bisitahin namin ang MRT-7 noong October 2018, 30.72% completed na ito. Sa ngayon, ayon sa DOTR, nasa 49.22% completed ang MRT-7. Ang original date of completion nito na 2020, magiging second quarter ng 2021. Siyempre, nandyan yung MRT-7. Silipin natin yung Commonwealth. That is 23 kilometers. Operational yan partially by 2021. Yan talaga, pag pumunta ka doon, nakita mo na nakatayo na. Kina-catch up natin yan. Again, submitted 2002. Contract was signed 2008. All the way to 2016, not a single construction started. So, hinahabol din natin siya. Sa lahat ng railway project ng gobyerno, ang pinakamalapit ng maging operational ay ang LRT2 East Masinag Extension na bibiyahe mula Santolan hanggang Masinag sa Antipolo. LRT2, alam natin na meron tayong patapos na East Extension, additional 4 kilometers papuntang Masinag. Operational yan by next year. Sa 15 railway project, 6 ang ongoing construction. 1 ang ongoing rehabilitation. At 8 ang for construction. Ganito ang itsura ng ating train lines sa ngayon. At kung matatapos ang lahat ng pinaplanong railway system ng gobyerno, magkakaroon ng karagdagang haba na 1,900 kilometers. Sinamahan kami ni BBB Chairperson Ana May Lamentillo sa iba pang build program ng gobyerno na may kinalaman sa transportasyon. Ito yung mga project na hindi talaga natin matatapos within a 12-month time frame. Kumbaga, reasonable timeline is about 24 months to 36 months. Walang choice, kapit lang. November 2017 nang una naming makilala si Carmelita Besito habang nag-aabang ng bus sa EDSA. Kwento niya, alas 5 ng hapon pa siya umaalis sa opisina para umuwi ng Valenzuela City. Kung ikukumpara mo, ate, yung karanasan mo ng pagsakay mo araw-araw. Sobrang hirap po. Napakahirap po. Sobrang parang siksikan araw-araw. Sobrang hindi mo alam kung paano ka makakasakay ng... Kasi ang halos ngayon yung mga lalaki, baliaan eh. Kaya pausog po. Dahil punuan na, hindi nakasakay si Carmelita sa unang subok.
Nang makasakay sa ikalawang bus, nagsimula na ang 2 oras niyang biyahe pauwi ng bahay. Makalipas ang 2 taon, kinumusta namin si Carmelita. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, gumigising na siya para maghanda papasok sa kanyang trabaho. Ang problema, kahit gumigising pa siya ng maaga, may mga pagkakataong nahuhuli siya sa pagpasok. Malaking epekto nun. Kasi ang epekto nun, unang-una, sa salary increase ko, dapat meron ako. So, nakausap ako ng manager ko. Pinaka-worst na suspension ko na nakuha within ilang buwan pa lang. 15 days. Dahil anong nangyari? Dahil sa traffic. Tatlong bus ang lumagpas bago siya nakasakay. At dahil traffic sa MacArthur Highway, inabot pa rin ng 2 oras ang biyahe niya pauwi. Wala raw ipinagbago sa sitwasyon niya noong 2017. Along lumalala. Sabi ko, ayoko na nga mag-commute eh. Kung pwede nga lang, ayoko na lumabas. Ayoko na rin pwedeng hindi ka na magtrabaho, hindi naman pwede yun. So, susunod ka talaga. Lalaban ka pa rin sa daan. Baga, ang choice. Base sa ginawang Global Competitiveness Report ng World Economic Forum, makikita na kung noong 2014, pang-5 tayo sa mga ASEAN member states sa kategoryang transport infrastructure, nagpatuloy ang pagbaba ng ating rank sa mga sumunod na taon. Hanggang sa 2019, Pilipinas na ang pang-9 o pinakamababa sa lahat ng ASEAN member states kung transport infrastructure ang pag-uusapan. One major difference is that mainland itong mga ito. Tayo archipelago. So watak-watak tayo, no? Sa dami ng islands natin, ano? So, mas malaking challenges na kailangan nating harapin pagdating doon sa infrastructure. Yung urban railway system, yun yung medyo nauna tayo. Nauna tayo magplano siguro, nauna tayong mag-construct, pero hindi natin na-sustain. Again, maraming reasons dyan, including political reasons. So actually, pag tinignan natin, yung to be blunt about it, sinasabi natin, kasalanan ng maraming administrasyon. It's not just a single administration na pwedeng sabihin natin responsible for our transportation system as we know it now. Patuloy naman daw ang gobyerno ng Pilipinas sa paggawa ng mga bagong road connectivity projects. Kabilang na ang Luzon Spine Expressway Network. Bahagi ito ng Build o BBB program. Binubuo ito ng karagdagang 18 major expressways mula sa Northern Luzon, Metro Manila hanggang Southern Luzon. Kung matatapos ang buong Luzon Spine Expressway Network, inaasahang magiging 9 na oras na lang ang biyahe mula Ilocos hanggang Bicol. This will decongest EDSA, C5, and other main thoroughfares by about 70 to 100,000 vehicles. Kasama rin sa Build program ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga tulay. At pagtatayo at improvement ng mga airport sa iba't ibang panig ng bansa. We've already completed about 9,845 kilometers of roads, 2,700 bridges, and about 4,000 flood control projects. Ito yung mga project na hindi talaga natin matatapos within a 12-month time frame. Kumbaga, reasonable timeline is about 24 months to 36 months. So this is essentially the goal of Build, to improve the way and the connectivity, not just in Metro Manila, but in every region in the country.
Sa pagpunta namin sa tatlong kalapit bansa ng Pilipinas, nalaman namin may pagkakapareho tayo. May traffic din sa Thailand. Siksikan din ang mga bus sa Cambodia. At may road right-of-way issue sa Vietnam. Pero nakita rin naming gumagawa sila ng paraan para masolusyonan ang problema nila. Kung matutupad ang mga target ng gobyerno sa Pilipinas, gaya ng bagong railway, road at bridge project, pwede na rin tayong makipagsabayan sa rehiyon. Sa susunod na linggo, aalamin ng Reporter's Notebook ang estado ng agrikultura sa ating mga kalapit bansa. Dito sa Thailand, isa sa mga itinutulong ng gobyerno sa kanilang mga magsasaka ay libreng patubig katulad nito. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.